May isang brutal na katotohanan sa buhay na hindi itinuturo sa school, hindi sinasabi sa workplace, at madalas ay hindi rin ipinapayo kahit ng mga taong malapit sa atin. Ang katotohanan ito ay simple pero malakas. Kapag mas tahimik ka, mas mabilis kang umaasenso. Kapag mas konti ang alam ng ibang tao tungkol sa proseso mo, mas protektado ang isip mo, at kapag ang mga pangarap mo ay nasa loob mo lang muna, mas solid ang focus mo para maabot ang mga ito. Kung napansin mo, karamihan ng taong maingay sa simula, maingay magbalita ng goals nila, maingay mag-post ng mga plano nila, sila pa yung hindi natatapos. At kabaliktaran, yung mga tahimik, yung hindi nag-a-announce, yung hindi nagpapaliwanag, sila yung bigla mo na lang makikitang umangat na. Hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil mas hindi sila nakakadistract sa sarili nila. Sabi ng mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius, ang sobrang pakikipag-usap tungkol sa mga plano at personal na bagay ay nagbubukas ng pinto sa ingay ng mundo. Kapag pinapasok mo ang opinyon ng iba, inaagaw nila ang clarity mo, at pag nawala ang clarity mo, nawawala pati disiplina mo. Sa psychology, maraming pag-aaral ang nagpapakita na kapag ikinuwento mo ang iyong plano, umaandar ang brain reward center mo na parang nagtagumpay ka na. Dahil dito, humihina ang motivation mo na gawin ang totoong action. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ng 10 bagay na hindi mo kailangan itago dahil masama. Kailangan mo sila itago dahil proteksyon sila para sa sarili mo. Kapag natutunan mong bantayan ang sarili mong mundo, magiging mas kalmado ka, mas matatag, at mas mabilis umangat sa buhay. Kaya kung handa ka ng palakasin ang tahimik mong power, simulan na natin. Una, mga plano mo sa buhay. Isa ito sa pinaka-common na pagkakamali. Kapag excited tayo, instinct natin na i-share ka agad. Natural naman, gusto mo ng support. Gusto mong may makakaalam na meron kang magandang naiisip. Pero ang problema, hindi lahat ng makaririnig nun ay nagbibigay ng support. May mga taong magbibigay ng doubts, hindi dahil masama sila, kundi dahil limitado ang pananaw nila. Ang nakakatakot pa, minsan dala nila ang sarili nilang takot at ibinabato nila sa iyo. Sa Stoic philosophy, paulit-ulit nilang tinuturo na ang tao ay dapat mag-focus sa ginagawa, hindi sa sinasabi. Ang tunay na growth ay nangyayari sa katahimikan kung saan ikaw ang gumagawa at hindi ka naaapektuhan ng ingay sa paligid. Kapag inilabas mo ang mga plano mo ng maaga, mas nagiging vulnerable ka sa external pressure. May mga magsasabi ng imposible yan o hindi bagay sa'yo o bakit yan pa ang gagawin mo? At kahit gaano ka strong, minsan may kumakapit pa rin na doubt. Sa psychology, tinatawag itong premature sense of accomplishment. Ibig sabihin, kapag sinabi mo na ang plano mo, para bang nakakuha ka na ng konting reward kahit wala ka pang ginagawa. Nababawasan ang hunger mo na mag-take action. At ang growth, hindi nangyayari sa sinabi mo, kundi sa ginawa mo. Kaya, kung gusto mong maging unstoppable, gawing golden rule lang ito. Ang plano ginagawa muna bago ipagsabi. Pangalawa, ang susunod na hakbang mo. Hindi lahat ng hakbang ay dapat nakikita. Minsan, para maging epektibo, kailangan mong gumalaw sa katahimikan. Ang susunod mong galaw ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong protektahan. Dahil kapag nalaman ng maling tao ang next step mo, kaya nilang guluhin iyon. Hindi dahil gusto ka nilang pabagsakin, kundi dahil minsan hindi nila maiwasang magbigay ng opinyon na nakakasira ng momentum. Sa Stoicism, may konsepto ng inner citadel. Ito ang private space sa loob mo kung saan walang ibang taong dapat makialam. Ang mga goals mo, ang strategy mo, ang mga susunod mong galaw para umangat, ito ang dapat mong ilagay sa inner citadel mo. Kapag masyadong open ang susunod mong step, nagiging available din ito sa criticism at interference. Psychologically, mahalaga ang sense of control. Kapag alam mong ikaw lang ang nakakaalam ng next move mo,
Nararamdaman mong hawak mo ang direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangan ng validation. Hindi mo kailangan ng opinion ng iba. Ikaw ang captain ng buhay mo. Kung gusto mong umangat ng mabilis, huwag mong laging sagutin ang tanong na ano next plan mo. Sapat nang sabihin, I'm working on something. Then quietly work on it. Pangatlo, ang kita, sweldo o yaman mo. Ang pera ay napakasensitibong topic. Kapag sinabi mong kumikita ka, may mga tuwang-tuwa para sa'yo. Pero may ilan din na nagiging inggit, nagiging competitive o nag-iiba ang trato sa'yo. Kapag sinabi mo naman na hindi ka kumikita ng malaki, may iba na tingin sa'yo ay mababa. Sobrang bilis mag-shift ng dynamics ng relationships dahil lang sa pera. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang external things tulad ng wealth ay hindi dapat basehan ng value ng tao. Ang problema, ang mundo ay hindi Stoic. Ang mundo ay puno ng comparison. Sa psychology, tinatawag itong social comparison theory. Kapag alam ng tao ang pera mo, ikukumpara nila ang sarili nila sa'yo. At kahit hindi mo intensyon, nagkakaroon sila ng narrative sa isip nila tungkol sa'yo. Mas tahimik, mas panatag. Mas tahimik, mas protektado ang dignity mo. Mas tahimik, mas hindi napapakialaman ang finances mo. And ironically, kapag hindi ka nagbabalita tungkol sa pera, mas kalmado ka. Pang-apat, ang kabutihang ginagawa mo para sa iba. Ang kabutihan, kapag tahimik, nagiging mas totoo. May mga taong gumagawa ng mabuti para i-post o para purihin ng iba. Wala namang mali doon, pero ibang level yung kabutihan na ginagawa mo dahil tama ito, hindi dahil may nakakakita. Sa Stoicism, ang virtue ay ginagawa para sa moral excellence, hindi para sa applause. Kapag may natulungan ka at tahimik mo lang itong ginawa, mas lumalakas ang pagkatao mo. Hindi mo kailangan ng camera, hindi mo kailangan ng spotlight. Ang reward ay nanggagaling sa loob. Sa psychology, kapag nasanay kang ipagmayabang ang kabutihan mo, nagiging dependent ka sa external rewards. Kapag walang likes o papuri, hindi mo na siya gagawin. Pero kapag lihim ang kabutihan mo, lumalalim ang identity mo bilang taong mabuti. Hindi dahil sa mundo, kundi dahil sa sarili mo. Ang tunay na matatag na tao, mabait hindi dahil may nakakakita, kundi dahil ganun talaga siya kahit walang audience. Panglima, ang personal mong problema. Ito ang isa sa pinakamahirap ilihim. Kasi natural sa tao ang maghanap ng makikinig kapag may dinadala. Pero hindi lahat ng tao ay equipped para hawakan ang bigat mo. Yung iba, may stress lang. Yung iba, gagamitin pa ito sa chismis. Yung iba, magiging basehan para husgahan ka. Ang Stoics ay naniniwala sa power of personal resilience. Hindi ibig sabihin na dapat mong sarilihin ang lahat. Ang ibig sabihin, dapat marunong ka munang intindihin at ayusin ang sarili mo bago mo ilatag ang problema sa mundo. Kapag nag-share ka nang wala sa tamang timing, lalo ka lang nagiging vulnerable. Sa psychology, may tinatawag na learned helplessness. Kapag palagi kang umaasa sa emotional rescue ng iba, nasasanay ang brain mo na hindi mo kayang solusyonan ang sarili mong struggle. Pero kapag nagtiis ka muna, nag-isip, nag-reflect, huminga, naghanap ng paraan, at pagkatapos nun humingi ka ng tulong kung talagang kailangan, mas nagiging malakas ka. Hindi mo dapat itago ang problema dahil gusto mong magmukhang perfect. Itinatago mo ito dahil gusto mong buuin muna ang sarili mo bago mo iharap sa iba ang pinagdaanan mo. Pang-anim, ang away, issues o problema sa love life. Marami ang guilty dito. Kapag may tampuhan, post agad. Kapag may selos, rant agad. Kapag nasaktan, story agad. Pero sa totoo lang, ang relasyon ay hindi dapat pang public discussion. Kapag inilabas mo sa iba ang personal ninyong problema, dumadami ang opinyon, dumadami ang negative input at mas gumugulo ang dapat sana ay kayong dalawa lang ang nag-uusap. Sa Stoicism, tinuturo ang emotional control. Ibig sabihin, dapat kaya mong i-handle ang emosyon mo nang hindi ka agad nagre-react.
Kapag pinopost mo ang problema, hindi mo lang pinopublicize ang relationship ninyong dalawa. Pinapakita mo rin na hindi mo pa kayang kontrolin ang sarili mong emosyon. Sa psychology, ang relationship conflicts kapag inilalabas sa marami ay nagiging mas malala dahil nadadagdagan ng bias, assumption at external pressure. Ang dapat sana ay private na pag-uusap, nagiging collective judgment. Ang pinakamalakas na relationship ay iyong marunong makipag-usap ng private, marunong magtimpla ng emosyon at marunong protektahan ng sacred space ng samahan. Pangpito, ang personal mong takot at weaknesses. Hindi lahat ng tao kayang hawakan ang kahinaan mo. Kapag masyado mong nilalabas ang fears mo sa maling tao, minsan hindi ka nila nauunawaan, minsan inaabuso pa nila, at minsan sila mismo ang nagiging dahilan kung bakit lalo kang natatakot. Ang Stoics ay naniniwala na ang fear ay dapat ino-observe, hindi inilalabas ng padalos-dalos. Kapag naramdaman mo ang takot, hindi mo kailangan itong takasan, kailangan mo itong kilalanin. Kapag kilala mo ang takot mo, hindi ka na natatablan nito. Sa psychology, ang paglabas ng vulnerabilities ay okay lang kung tama ang tao at tamang timing. Pero kapag inilabas mo ito sa maling tao, nagdudulot ito ng mistrust, shame cycle at minsan trauma. Hindi lahat ng tao ay safe space. Kapag ang takot mo ay hawak mo, hindi mo kailangan ng sympathy. Ang kailangan mo ay understanding mula sa sarili mo. Pangwalo, ang malalaking pangarap mo. Ang pangarap ay parang binhi. Kapag masyado mo itong inilantad, may mga taong duduraan ito. May mga taong pipigilan ng pag-usbong nito. Hindi nila ito ginagawang masama. May mga tao kasing limitado ang pananaw at ayaw nilang lumipad ka dahil hindi sila makasabay. Sa Stoic teachings, ang ambition ay dapat lihim na apoy. Hindi kailangan ipakita sa lahat. Hindi dapat nagyayabang. Dapat steady, calm, focused. Ang tunay na malaking pangarap ay hindi mo isinisigaw. Ginagawa mo ito araw-araw hanggang dumating ang araw na wala ng choice ang mundo kundi tanggapin ang resulta. Sa psychology, ang dream shaming ay totoo. Kapag sinabi mo ang pangarap mo sa maling audience, papalitan nila ito ng doubt, masisira ang momentum mo. Minsan, ikaw mismo ang magsisimulang magdalawang isip. Pangsiyam, ang galit at sama ng loob mo. Ang galit ay parang apoy. Kapag inilabas mo ng hindi na proseso, sinusunog nito ang dapat ayusin. Maraming tao ang naglalabas ng rant ng hindi nag-iisip. At pag medyo nakalma na, nagsisisi na sila. Ang problema, kumalat na. May nakakita na. May nakapansin na. At may nakajudge na. Sa Stoicism, ang anger ay isang passion na dapat i-train, hindi i-surrender. Dapat mong pag-aralan, hindi basta ilabas. Ang taong marunong mag-compose habang galit ay may mas mataas na antas ng maturity. Sa psychology, ang emotional flooding ang dahilan kung bakit tayo nasisigawan, nagpo-post ng rant o nagtatapon ng salita na hindi na mababawi. Kapag nag-share ka ng galit mo sa maling paraan, hindi ka nagiging totoo. Nagiging impulsive ka. Kapag naramdaman mo ang galit, huminga. Kung kailangan ilabas sa paraan na hindi masisira ang future mo. Pangsampu, ang motibo at totoong intentions mo. Hindi lahat ng tao dapat alam kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. May mga goals na may malalim na dahilan. May mga moves na may private motivation. May mga changes na ikaw lang ang nakakaintindi. Kapag sinabi mo ito sa iba, minsan nagiging weak ang intention mo. Minsan nilalagyan nila ng kulay. Minsan ginagawan nila ng maling narrative. Ang Stoics ay naniniwala sa sincerity of purpose. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa lahat ang dahilan mo. Ang importante ay alam mo sa sarili mo kung bakit mo ito ginagawa. Sa psychology, kapag inilabas mo ang intentions mo at hindi ito nagustuhan ng iba, nagkakaroon ka ng cognitive dissonance. Parang napipilitan kang baguhin ang goals mo para lang hindi ka ma-judge. Pero hindi mo kailangan ma-please ang mundo. Ang kailangan mo ay alignment sa sarili mo. Kapag tama ang puso mo,
Hindi mo kailangang ipaliwanag ang galaw mo. Reflection, sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay lang ang malinaw. Hindi pagiging secretive ang tunay na point nito. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng sarili mong growth. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo sa sarili mo na mag-evolve nang hindi naaantala ng ingay ng mundo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay strategic advantage. Ang hindi paglitaw sa spotlight sa simula ay hindi pagtalikod sa ambisyon. Ito ay pag-iipon ng lakas para sa tamang panahon. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, sana ay dalhin mo ito sa araw-araw mong buhay. Humanay ka sa katahimikan, patagin mo ang landas mo, at hayaang ang gawa mo, hindi ang ingay mo, ang magdala sa iyo pataas. Kung gusto mo pa ng ganitong content, subscribe ka lang at samahan mo akong lumago pa. Salamat sa panunood.